Kai Sotto muling lalaro sa parating na NBA Summer League. Sapat na bang ipinakita nito sa Japan at kupunan ng LA Lakers nagpamisa na upang makasurvive sa team ng Denver Nuggets sa NBA playoffs? Maging epektibo kaya? Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. And LA Lakers. Though may mga laro na maalat ang ating pambato na si Kai Sotto sa Japan B-League, ay ang maganda nga dito ay may palaging magandang vision si Kai na makabawi sa mga susunod na laro ng Yokohama, tulad na lamang ng kanilang last 2 weekend game series kung saan ay consistent 2 double-digit points si Kai at nananatili ang magandang impact nito sa laro kontra sa mga opponent. Nandoon pa rin ang pag-feed ni Kai ang magandang opensa at depensa para sa Yokohama, at tulad nga ng nakaraang taon ay magiging partito ni Kai ng mga bagay na kanyang idadala para sa kanyang susunod na ruta ng kanyang career, dahil next destination ng ating pambato ay sa NBA Summer League muli. Yes, ayon sa article ng Spin.page ay ikasado sa plano ng mga nag-handle kay Kai na East West Private at Wasserman ay ang pagsalang ng 7-footer sa tao ng basketball event na ito ng NBA, kung saan ay binibigyan ng chance ang mga young prospect and undrafted players na ipakita ang mga bagay na gusto nilang i-offer sa mga NBA teams. Kasama na rin nga dyan ay ang pag-attend ni Kai Ju sa mga NBA Summer Camp na magbibigay naman ng chance sa mga NBA teams na masilip ang mga talento ng isang malalaro kung po pwede ba ito sa kanilang team. Pero ang tanong na nga lang dito, sapat na ba ang ipinakita ni Kai sa Japan para sumalang sa NBA Summer League ng NBA? Well, sa totoo lang ay marami pa ring mga bagay na dapat i-improve si Kai base sa ipinakita niyang laro sa B-League na dapat niyang i-monitor sa muli niyang paglalaro sa NBA Summer League, tulad ng pagbaba ng kanyang stamina, pagiging hindi agresibo sa rebounding at ang kanyang mga tira sa dress. Pero sa other side ay may malaking improvement ito sa suma total, mula sa pagtaas ng mga figures at pagiging agresibo sa opensa at depensa na dapat niyang ipakita sa NBA Summer League. Kung sakali panibagong tsansa ito upang matupad ni Kai ang pangarap niya at pangarap ng mga Pilipino. Ito nga ay magkaroon ng unang full-blooded NBA player sa National Basketball Association. Gusto mo bang kumita habang naglalaro? Dito lang yan sa pinaka-legit na betting site sa mundo na 1xBet. I-click lang ang link sa ating pinned comment at mag-register. Ilagay lang ang promo code na PLAYW1X para makakuha kayo ng up to 6,000 pesos bonus sa inyong first deposit. Pwede kang tumaya dito sa kahit anong sports, lalo na sa basketball, NBA, PBA at marami pang iba. Meron din silang iba't ibang mga online casino games. Sobrang dali lang mag-withdraw at mag-deposit dito using your GCash or bank transfer. Kaya subukan na ang inyong swerte sa 1xBet. Samantala, balitang NBA naman tayo mula sa maagang pagbaon sa kupunan ng LA Lakers sa playoffs, kung saan ay talo agad ang squad ni King James sa kanilang unang 3 laro kontra Denver, ay tila unti-unting bumabawi ang mga ito at desididong gawing posible ang imposible, dahil wala pang team sa NBA ang nakabalik mula sa 3-0 standing sa playoffs. Pero sa kanilang unang panalo nakaraan ay tila nabuhayan ng pag-asa mga Lakers fans na masungkit na mga ito ang panalo sa Game 4 ng playoffs, at dahil nga dito ay nananatiling buhay at agresibo ang Lakers Nation kontra sa Denver, at sa pagiging agresibong ito ay umabot na rin sa puntong pati sa misa ng simbahan ay naisama na sa dasal ng team ng Lakers. Makikita sa video na ito ay kasama nga sa mga nabanggit sa misa yung team na kinabibilangan ni LeBron James. Pero ang tanong na nga ng marami dito ay maging epektibo kaya ito kontra sa Nuggets? Para sa aking sariling opinyon ay nasa team play at strategies pa rin nakasalalay ang panalo ng Lakers kontra Denver, at hindi sa pagbanggit sa kanila sa isang misa, dahil kung susuriing mabuti ay last year pa ang misa na ito kung saan ay nalaglag nga ang Lakers sa playoffs. Offered by LeBron James and LA Lakers, headed by LBJ and Anthony Davis and all the LA Lakers team players, Darvin Ham and referee.